Ni dating Senador Bong Revilla Jr. at mga kapwa-akusado ipinagpaliban ng Sandigan Bayan. Oral arguments para sa mga kaso laban sa General Appropriations Act itinakda ng Korte Suprema sa darating na Abril. Referral ng impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa House Justice Panel depende sa mga kongresista ayon kay Batangas Congressman Jervil Luistro. Temperatura sa Baguio City bumagsak sa 10.6 degrees Celsius. Mga pananim na gulay sa Atok Benguet muling nabalot ng frost. Serye ng mga lindol na yumanig sa Sultan Kudarat sumampa na sa 765 ayon sa PHIVOLCS. At dagdag bawas presyo ng langis posibleng ipatupad sa susunod na linggo. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, January 23, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Naniniwala si House Assistant Majority Leader at Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Keith Flores na dapat tanggapin ng Kamara ang lahat ng impeachment complaints na ihahain laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay matapos tumanggi ang opisina ng House Secretary General na tanggapin ang sumunod na impeachment complaints laban sa Presidente. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Kung gustong maibalik ng Kamara ang tiwala ng publiko, dapat hayaan itong maisampa ang anumang reklamong impeachment hanggat hindi pa nasisimula ng impeachment proceeding. Yan ang tugon ni House Assistant Majority Leader at Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Keith Flores, Vice Chairperson ng House Committee on Justice, nang tanungin sa mga hinalang may pagtatangkang harangin ang ibang impeachment complaints laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Opisina ni House Secretary General Attorney Sheloy Garafil ang impeachment complaints na inihain ng ilan pang grupo araw ng Huwebes, January 22. Wala sa Pilipinas si Garafil at nasa Taipei dahil bibigyan ng pagkilala ng pamahalaan doon. I think we should accept any and all impeachment complaints para at least hindi masabi ng taong bayan na sa filing pa lang pinoprotektahan na yung presidente. It is a process that we must go through. And if the House would really like to redeem itself in the eyes of the public, then it should do so by fairly accepting any impeachment complaint that may be filed now and in the future for as long as hindi pa nag-set in yung one-year bar rule. Naghain ng impeachment complaint ang progressive at civil society groups at iniendorso ng makabayan lawmakers. Bagaman hindi tinanggap ang reklamo, nag-iwan pa rin ng kopya ang Makabayan Block sa Office of the Secretary General. Hindi rin ni-receive ang impeachment complaint na inihain ng grupo ni dating Congressman Mike Defensor. Pero hindi sila nag-iwan ng kopya ng kanilang reklamo at wala na ring balak na bumalik pa sa araw ng Lunes, January 26, 2026. Ayon kay Congressman Flores, may karapatan naman ang authorized representative ni House Secretary General Garafil na tanggapin ang impeachment complaint na ihahain laban kay PBBM. Bukod pa rito, bagaman na ipadala na ang unang impeachment complaint na inihain ng abogadong si Andre De Jesus sa opisina ni House Speaker at Isabela 6th District Representative Faustino Boji III, hindi naman ito makahadlang sa iba pang impeachment complaint na ihahain pa laban kay PBBM. The transmittal to the Office of the Speaker does not bar any other complaints naman. So, pwede pa yan when she gets back. Sa January 26, balik sesyon na ang Kamara at inaasahang mababanggit na sa plenaryo ang impeachment complaint na naipadala na sa opisina ni Speaker D. III. Pero depende pa rin ito sa desisyon ng House Leader.
Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dedepende sa mga kongresista ang bilis ng referral ng impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon ito kay Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro, chairperson ng House Committee on Justice. Para sa detalye, nagbabalik si Rosalie Coz live. Rosalie, magandang tanghali sa iyo. Ella, hindi makapagkomento si Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro, chairperson ng House Committee on Justice sa nangyaring pagtanggi ng opisina ni House Secretary General Attorney Sheloy Garafil na tanggapin yung ikalawa at ikatlong impeachment complaints na tinangkang ihain ng dalawang magkaibang grupo laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon, araw ng Huwebes, January 22. Anya, nasa jurisdiction ito ng opisina ng Secretary General ng Kamara. Hindi pa rin tiyak kung ano yung magiging aksyon ng opisina ng House Speaker at ni Isabela 6th District Representative Faustino Boji III sa unang impeachment complaint na naipadala na ni House Secretary General Garafil. Dagdag pa nito, nasa desisyon ng mga miyembro ng kapulungan ng Kamara yung bilis ng referral ng reklamong impeachment sa House Justice Committee. Pakinggan natin ang pahayag ng kongresista. It all depends on the members of the House. How soon would they want to transmit the first impeachment complaint to the Justice Committee? Or will they wait for the two others' impeachment complaint? Or would they consider transmitting the 3 impeachment complaints simultaneously to the Justice Committee? Git naman ni Congresswoman Luistro, karapatan ng sino man na dumulog sa Korte Suprema kung naniniwala ang mga itong may irregularidad o pag-abuso sa diskresyon. Pero handaan niya ang House Justice Committee na aksyonan yung anumang impeachment complaint na maire-refer sa kanilang panel. Tugon ito sa sinabi ni dating Congressman Mike Defensor na isa sa ikinukonsidera nilang hakbang ay yung paghahain ng petisyon sa Supreme Court matapos ngang hindi tanggapin yung kanilang reklamong impeachment laban kay PBBM kahapon. Naniniwala naman si Congresswoman Luistro hindi makaapekto sa imahe ng Kamara yung ginawang pag-aksyon ng House Secretary General sa inihaing impeachment complaints. I don't think it is a matter that will affect the image of the House, no? Ang pinag-uusapan natin dito, rules at judgment ng mga opisinang dinadaanan, no? As to the timeliness of referring or transmitting these impeachment complaints to the succeeding offices. Ella, sa ngayon naman ay haharap sa mga tauhan ng media yung ikatlong grupo na nagtangkang maghain ng impeachment complaint laban kay PBBM kahapon at aalamin natin kung itutuloy ba nila yung kanilang aksyon na wag nang bumalik sa Lunes kung kailan magbabalik sesyon ng Kamara at hindi na nila tatangkain pang ihain yung kanilang reklamong impeachment laban sa Presidente. Balik sa iyo, Ella. Alright, maraming salamat, Rosalie Coz. Walang nilabag na anumang batas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang paninindigan ng palasyo kasunod ng pagsasampa ng Makabayan Block ng panibagong impeachment complaint laban sa Pangulo. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang basehan ang nakasaad na grounds for impeachment laban sa Pangulo na may kaugnayan muli sa pambansang budget. Unang-una, nasaan po ba yung sinasabi nating BBM parametric formula? They have to prove that. Okay? Pangalawa po, yung sinasabi yung pork barrel. Mapapatunayan po natin sa mga ginawa ng Pangulo na pinag-ingatan, ulitin po natin, pinag-ingatan po ng Pangulo ang budget. Hindi natuloy ang nakatakdang arraignment ngayong araw ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at mga kapwa-akusado sa kasong malversation kaugnay ng pagkakadawit nila sa flood control corruption scandal. Mula sa Sandigan Bayan, ang detalye sa report ni Evan Alvarez live. Evan, bakit hindi natuloy ang arraignment ngayong araw? Ella, dahil yan sa sari-saring musyon na inihain ng kampo ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at ilan sa mga kapwa-akusado nito.
Nakatakda sanang gawin ngayong umaga ang arraignment o pagbasa ng sakdal maging ang pre-trial para sa 7 akusado na umano'y sangkot sa 92.8 million pesos po flood control project sa Pantipilacan. Ngunit ipinagpaliban ito ng Sandigan Bayan 3rd Division dahil nais muna nilang resolbahin ang 7 mosyon na inihain ng depensa. Ilan rito ay ang motion to quash information and withhold the issuance of warrant of arrest, maging motion for investigation at hiling na mailipat sa PNP Custodial Facility mula sa New Quezon City Jail sa Payata, Revilla. Ilan ito sa inihain ng kampo ng dating senador dahil hindi umano nabigyan ng due process ang dating senador. Bunsod ng mga nakabinbing mosyong nakahain sa korte, hiniling ng defense team na huwag munang ituloy ngayong araw ang arraignment at pre-trial para sa mga akusado. Binigyan naman ng mga ito ng deadline hanggang Lunes, January 26 kung mayroon pang karagdagang motion at petisyong nais ihain. Pinasasagot o pinagkukomento naman ang prosekusyon sa mga inihaing motion hanggang sa darating na Miyerkules, January 28. Samantala, nireschedule ang arraignment at pre-trial para sa kasong malversation sa February 9 alas 8:30 ng umaga. Mamayang 1:30 ng hapon, inaasahan naman na isasagawa ng Sandigan Bayan 4th Division ang pagbasa ng sakdal o arraignment at pre-trial sa kasong graft ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at 6 pang kapwa akusado. Ang munang update mula dito sa Sandigan Bayan. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Evan Alvarez. Samantala, nakatakda namang bumisita at mag-inspeksyon sa kulungan ni dating Senador Bong Revilla ang mga mahistrado ng Sandigan Bayan. Kaugnay yan ng kahilingan ng dating mambabatas na mailipat siya sa PNP Custodial Center. Mula sa Quezon City, ang detalye sa ulat ni Ryan Lacanlale live. Ryan, bakit nais makita ng mga mahistrado ang kulungan ni Revilla? Ella, ito ay upang masuri nila kung ang seguridad at sitwasyon ng kulungan ng dating senador kaugnay ng hiling nito na mailipat siya ng PNP Custodial Facility dahil sa security concern sa BJMP Facility. Inaasahan ngayong isasagawa ng 3rd Division ng Sandigang Bayan ang inspeksyon sa New Quezon City Jail kung saan kasalukuyang nakakulong si dating Senador Bong Revilla Jr. Kasama niyang nakapiit ang 4 na kapwa akusado na sina Bryce Hernandez, JP Mendoza, RJ Domasig at Juanito Mendoza. Ayon sa depensa, isa sa mga dahilan ng paghahain ng mosyon ay ang mga naitalang insidente ng gang riot sa Quezon City Jail na umano'y nagdudulot ng panganib sa seguridad ng dating senador. Kaninang umaga, maagang dinala si Revilla sa Sandigang Bayan kung saan nakasuot ito ng kulay dilaw na uniform ng BJMP para sa arraignment at pre-trial ng kanyang kaso kaugnay ng 92.8 million Ghost Project sa Pandi, Bulacan. May ilang supporters din ang dating senador mula sa Cavite na nagtungo sa Sandigang Bayan para magpakita ng suporta sa dating senador. Ilang minuto pa lamang ang nagdaan ay may mga convoy ng sasakyan na pumasok na dito sa New Quezon City Jail Male Dormitory at may mga logo ito ng Sandigang Bayan. Mahigpit ang seguridad dito at walang pinapapasok na media sa loob. Chat mo na ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Malawak at marami ang kailangan tingnan sa nangyaring anomalya sa mga flood control projects ng bansa. Kaya ayon sa Department of Justice, hindi maaaring madaliin ang investigasyon at basta na lamang magsampa ng kaso laban sa mga individual na madadawit sa issue. Narito ang report ni Jed Neresina. I would rather that we do our investigations quietly, not announce it, and then bring it out at the right time. Kasi kung sa ngayon pa lang ilalantad po natin, o sige ganito, iniimbestigahan, makakapaghanda ho. It's prosecutorial strategy on our part not to disclose and reveal every stage of the investigation just because we want to be transparent.
Hindi pa rin nagbabago ang target ng pamahalaan na maipakulong ang malalaking personalidad na sangkot sa flood control project scandal. Ngunit ayon sa Department of Justice, kailangan nilang maging maingat sa ginagawa nilang investigasyon. Paliwanag ni Prosecutor General Richard Fadulion, prosecutorial strategy rin nila ito upang matiyak na hindi makakaapekto sa takbo ng kaso ang premature na anunsyo. Pinatitibay rin aniya ng DOJ ang mga hawak na ebidensya laban sa mga personalidad na isinasangkot sa umano'y ghost projects at katiwalian. Kaya hindi sila basta-basta maglalabas ng mga pangalan nang wala pang matibay na ebidensya upang mapangalagaan ang integridad ng investigasyon. Gusto nating tiyakin na yung kaso na isasampa sa atin, yung kaso na iko-conduct mo yung preliminary investigation, pag sinampa mo sa husgado, matibay, kayang tumagal at kayang lumaban at kayang makakuha ng konviksyon. Ayaw po natin, madali pong magsampa ng kaso. Ang mahirap po, patunayan yung kaso. So kailangan na ang kasong isasampa mo ay may matibay na ebidensya para matiyak mo naman na yung resultang gusto mong makukuha mo. Tiniyak naman ni Fadulion na tuloy-tuloy ang investigasyon ng DOJ at ang pagsasampa ng mga kaso sa iba't ibang personalidad na dawit sa issue. Sa mga susunod na araw, asahan aniya ang paglalabas ng sabina para sa plunder cases laban sa ilang kasalukuyan at dating senador, maging kay dating Congressman Zaldico. The plunder cases would involve, kung senator pinag-usapan natin, is former Senator Bong Revilla, and then Congressman Zaldico and Senator Jinggoy Estrada. Okay, there are other correspondents who are charged together with them. Ayon kay Fadulion, kasama sa padadalhan ng sabina si dating Department of Public Works and Highways, Secretary Manuel Bonoan, dahil kasama siya sa kasong plunder na isinampa laban kay Senator Jinggoy Estrada. Ayon sa Prosecutor General, dadaan naman ito sa proseso kung saan mabibigyan ng pagkakataon na tumugon ang mga nabanggit na opisyal. Tulad po ng sinabi ko, mag-i-issue ng subpoena, hindi naman po kasi ako nag-i-issue ng subpoena. Yung panel po na naka-assign dyan, hindi ko lang po batid kung anong petsa nila inilagay. Pero sa ilalim po ng ating batas, binibigyan po sila ng panahon para kumuha ho ng kopya, mga dokumento na nagsasaad ng kung ano ang demanda sa kanila. At bibigyan din sila ng kaukulang panahon para makasagot dito. Sa kabila ng mga batikos na mabagal ang proseso, nakiusap ang DOJ sa publiko na magbigay tiwala sa sistema dahil ayon kay Prosecutor General Fadulion, hindi maaaring madaliin ang investigasyon, lalo na kung ang nais ay manalo ang kaso pagsampa sa husgado. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi apektado ang trabaho ng Department of Justice at Department of Public Works and Highways kahit patuluyan ng mawala ang Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ito ang inihayag ng dalawang ahensya ng tanungin kaugnay ng investigasyon sa flood control project scandal. Nagbabalik si Jed Neresina. May sariling investigasyong ginagawa ang Department of Justice. Ito ang paglilinaw ni Prosecutor General Richard Fadulion kung bakit hindi umano naaapektuhan ang trabaho ng DOJ kahit tuluyan ng mabuwag ang Independent Commission for Infrastructure o ICI. As far as the Department of Justice, hindi po naapektuhan yung paggalaw ng mga investigasyon na ginagawa namin. Kasi hindi naman po kami reliant doon sa kung ano yung magiging findings ng ICI. We on our own, together with the National Bureau of Investigation, can initiate investigations in case build-ups. Ayon kay Prosecutor General Fadulion, nakikipag-ugnayan sila sa ICI at iba pang law enforcement agencies upang hindi madoble ang pag-iimbestiga sa isang kaso. Dagdag pa ng opisyal, handa naman at ibinibigay ng DOJ ang mga impormasyon o dokumentong kailangan ng ibang ahensya sa kanilang trabaho. Samantala, tiniyak din ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na hindi nahinto ang kanilang trabaho kahit paiisa na lang ang commissioner ng ICI. Kahit na nung nag-resign yung dalawang commissioners, si General Azurin at si Yusek Bisnar, tuloy-tuloy pa rin ang kanilang trabaho together with the
with the composite team composed of the PNP, the NBI, and the other agencies na tinitignan at binavalidate yung lahat ng mga proyekto. So, hindi tumitigil yun, tuloy-tuloy. Kaugnay nito, nauna nang inihayag ng kalihim na malapit nang matapos ng kanilang legal team ang panibago nilang referral sa Office of the Ombudsman na may kaugnayan sa umano'y anomalya sa mga proyekto kontra baha sa Cebu. Jen Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinampahan ng ethics complaint ang mismong chairperson ng Senate Committee on Ethics na si Senador J.V. Ejercito. Inihain ito ng isang abogado dahil sa kawalan umano ng aksyon sa nauna nitong ethics complaint laban kay Senador Francis Escudero. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Kinumpirma ni Senador J.V. Ejercito na natanggap niya ang kopya ng ethics complaint laban sa kanya na inihain ni Atty. Marvin Aceron. Sa social media post ng abogado, sinabi ni Aceron na inihain niya ang reklamo sa Senate Committee on Ethics and Privileges dahil niya ito sa gross neglect of duty o malubang kapabayaan sa tungkulin ni Senador J.V. bilang chairperson ng naturang komite. Bunso dito ng anyay hindi pagpansin ni Ejercito nang nauna nitong inihaing ethics complaint laban sa noong Senate President na si Senador Francis Escudero. Kaugnay ito ng umano'y nasa 30 million pesos campaign donation na tinanggap umano ni Senador Cheese mula sa isang contractor noong 2022. Ayon kay Aceron, umabot na sa 109 days nang ito ay ihain sa Senado, ngunit hanggang sa ngayon ay wala pa rin ito ni case number, wala kahit anong abiso sa complainants o anumang komunikasyon sa estado ng reklamo. Paliwanag naman ni Senador J.V., katapusan na ng Oktubre nang siya ay maihalal na chair ng Ethics Committee. Ngunit hindi pa rin anya nabuo ang naturang komite dahil nakabreak pa ang plenary session kaya hindi pa rin ito makapagsagawa ng mga pagpupulong o pagdinig sa ngayon. Kasunod nito, hindi pa rin anya formal na naihahayag at nakukumpleto ang mga miyembro nito kasabay ng sesyon. Dagdag pa ni Senador J.V., naabala ang Senado sa gitna ng budget deliberations at ng bicameral conference committee meeting sa mga nagdaang buwan. Kaya wala pa rin anyang tsansa na mabasa ito sa plenaryo habang humarap rin anya siya sa health issues noong Disyembre. Sa kabila nito, tiniyak ng Ethics Committee Chair na magtitipon ng komite at didinigin ang mga nakabimbing kaso kapag nabuo na ito at nagbalik sesyon na. Sa pagbabanggit kay Senador J.V. sa mga inireklamo, kinilala pa rin ng mamabatas ang karapatan ng bawat isa sa kanilang sariling opinyon. Nauna nang kinumpirma ni Senador J.V. Ejercito na may nasa 5 nang nagreklamo ang kasalukuyang nakabinbin sa Ethics Committee. Bukod kay Senador Cheese, may nakabinbin ring ethics complaint laban kay Senador Risa Ontiveros. Inihain ng reklamong witness tampering laban kay Ontiveros noong nakaraang Agosto kaugnay ng kaso ng religious leader na si Apollo Quiboloy. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa kaugnay na balita, maaaring mag-inhibit si Senador J.V. Ejercito sa paghahawak ng ethics complaint laban sa kanya. Ito ay habang siya ang naitalagang chairperson ng Senate Committee on Ethics and Privileges. Alamin natin ang detalye sa report ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, paano ang magiging proseso kung mag-inhibit si Senador Ejercito sa Ethics Committee? Ella, kailangan tukuyin at pagpasyahan ng komite kung sino ang magsisilbi bilang chairperson ng Senate Committee on Ethics and Privileges. Ito ay ayon kay Senator J.V. Ejercito, chairperson ng komite. Aniya, wala pa rin na itatalagang vice chairperson ng komite dahil hindi pa nako-constitute o nabubuo ang komite at hindi pa nagkakaroon ng organizational meeting. Kung maitalaga na ang vice chair ng ethics committee, otomatiko itong magsisilbi bilang chair ng komite kung mag-i-inhibit si Senator J.V. Ejercito, partikular na sa kaso na kanyang
or pinakikinggan. Posibleng tipunin na ang Committee on Ethics and Privileges kasabay ng pagbabalik sesyon ng Senado sa susunod na linggo ayon kay Senador JV. Ito ay matapos na ang nasa 3 buwan na maihalal siya bilang chairperson ng komite. Kasunod dito, isa-isa na rin ipoproseso ang nakahain na nasa 5 ethics complaint sa pamamagitan ng first in, first out na pagkakasunod-sunod nito. I don't know. We are just, konti lang naman kami. I can inhibit siguro when the subject of my complaint will be taken. But I don't think there's really grounds for it, no? Because first of all, wala pang committee eh. No, it has not been manifested, it has not been completed. So, paano kung nagkaroon ng negligence? Paano kung magpapatawad ng meeting? Wala nga kaming members, di ba? And it was not my fault that it was not read and formally manifested. Kasi nga, inabot na siya ng break, inabot na siya ng budget season, ng budget hearings, inabot na siya ng BICAM. And then break again. So the only chance that it will have the opportunity to be read and manifested and for it to be constituted, I think itong January lang. Tumanggi na rin si Senador JV Ejercito na tukuyin kung sino-sino ang iba pang mga senador na naihain ng ethics complaint. Yan ang latest balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Itinakda ng Korte Suprema sa Abril ang oral arguments para sa mga kaso laban sa General Appropriations Act o GAA mula taong 2024 hanggang 2026. Ang detalye alamin natin kay Dante Amento live. Dante, kailan nakaschedule itong oral arguments kaugnay sa General Appropriations Act? Magandang tanghali, Ella. Magsasagawa ng 2 araw na oral arguments ang Korte Suprema sa mga petisyon laban sa General Appropriations Act o GAA noong 2024, 2025 at ang GAA ngayong taon. Nakatakda ang oral arguments sa April 8 at 22, 2026 sa Baguio City. Bago nito ay magkakaroon muna ng preliminary conference sa February 4 sa Session Hall ng Korte Suprema sa Maynila. Kabilang sa petitioner ay sina dating Congressman Edsel Lagman, dating Senator Coco Pimentel, Representatives Edgar Irice at Laila de Lima. Pinadideklarang unconstitutional na mga petitioner ang unprogrammed appropriations at special accounts provisions sa GAA. Sina Lagman at Pimentel ay kinukwestiyon ang 449.5 billion pesos na bicameral insertion sa 2024 GAA. Mayroon din ang kinwestiyon ay ang umanong pagbabago sa special accounts sa General Appropriations o sa General Fund sa 2025 GAA. At ang grupo naman ni na Representatives de Lima at Irice ay ang unprogrammed appropriations sa 2026 GAA. Samantala sa mensahe ni dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez sa UNTV na isa rin sa petitioner, ikinalungkot nito na hindi napasama sa oral arguments ang kanilang petisyon. Pero ipinagpasalamat pa rin ito na magkakaroon ng pagdinig para anya sa avenue ng taong bayan na makahingi ng accountability mula sa Marcos administration. Binatikos din ito ang hindi pagtanggap ng isang empleyado ng Kamara sa inihaing impeachment case laban sa presidente. Yan muna ang ating update mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Itinanggi ni Justice Secretary Frederick Vida ang impormasyong pinagbabawalan umano ang National Bureau of Investigation o NBI sa paghahanap o pagtugi sa negosyanteng si Atong Ang. Narito ang report ni Dante Amento. Walang kautusan kahit ang Department of Justice na nagbabawal sa National Bureau of Investigation o NBI na tumulong sa paghahanap at pag-aresto kay Charlie Atong Ang. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, wala silang kapangyarihang gawin ito dahil ang pag-aresto ay kautusan ng korte. Dagdag pa nito, hindi totoo ang lumabas na impormasyong hindi nakasama ang NBI sa paghahanap kay Ang. Wala pong katotohanan yan dahil lang good afternoon. Ang pag-uutos ng korte ay sa lahat ng law enforcement agencies. At syempre, nagtutulong-tulong at ibang agencies.
Lumutang ang isyu dahil sa posible umanong koneksyon ng ilang ahente ng NBI kay Ang kaya nag-leak o lumabas ang impormasyon ng pag-aresto sa kanya. Mariin naman itong itinanggi ng DOJ chief. Walang katotohanan na may nagli-leak, okay? Walang nagli-leak, no? Pero patuloy na ginagawa ng iba't ibang ahensya, particularly ng NBI, gumagawa ng iba't ibang pamamaraan para mahuli. Tiwala din ng Justice Department na kayang maaresto ng mga otoridad si Ang na ngayon ay tinuturing ng pugante sa batas. Samantala, nilinaw ng DOJ na wala pa silang beripikadong impormasyon sa isyu na nasa Cambodia ito. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinatawag ng China ang Philippine Ambassador sa Beijing matapos akusahan ng Beijing si Philippine Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariela ng umano'y smear campaign laban sa China kaugnay ng issue sa West Philippine Sea. Ayon sa Chinese Foreign Ministry, naghahain sila ng protesta dahil sa mga pahayag at social media post ni Tariela na itinuturing nila ang provocative at nakasisira sa diplomatic relation ng dalawang bansa. Mariing iginiit ni Tariela na ang transparency ng Pilipinas ay hindi provokasyon kundi paglalantad lamang ng umano'y pang-aabuso at iligal na aksyon ng China. Samantala, muling nagpahayag ang Department of Foreign Affairs ng suporta sa mga opisyal ng gobyerno na nagtatanggol sa soberanya ng bansa at binibigyan diin ng mas mainam pa ring resolbahin ang sigalot sa pamamagitan ng formal na diplomatikong paraan. Abiso sa mga motorista, posibleng magpatupad ng dagdag bawas sa presyo ang mga kumpanya ng langis sa susunod na linggo. Batay sa resulta ng 4 na araw na oil trading sa international market, posibleng tumaas ng nasa 80 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel. Inaasahan din na tataas ng 45 sentimos ang kada litro ng kerosene, habang kakarampot na 5 sentimos naman kada litro ang mababawas sa presyo ng gasolina. Isa pa rin sa mga pangunahing dahilan ng dagdag bawas sa presyo ng langis ang nagpapatuloy na geopolitical tension sa ilang mga bansa. Sa Lunes, i-anunsyo ang final oil price adjustment na ipatutupad naman sa araw ng Martes, January 27. Magbabalangkas ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng bagong patakaran upang pigilan ang renewal ng prangkisa ng mga luma at sira-sirang public utility vehicle sa buong bansa. Ayon kay LTFRB Chairperson Attorney Vigor D. Mendoza II, layo nitong iangat ang kalidad ng pampublikong transportasyon at tiyaking ligtas, maayos at komportable ang biyahe ng mga commuter. Giit ni Mendoza, hindi na i-confirm ang prangkisa ng mga sasakyang hindi roadworthy, kabilang ang mga modern jeepney na may sirang sahig at maruruming upuan, pati na ang iba pa ang PUV na hindi pasado sa pamantayan. Bahagi ng reforma ang mas mahigpit na inspeksyon at monitoring sa mga jeepney, taxi at bus, pati na ang pagtiyak na maayos at profesional ang mga driver. Dagdag pa ng LTFRB, tatalakayin ng board ang mga panukala upang makabuo ng malinaw na guidelines na magbibigay respeto at mas maayos na serbisyo sa mga Pilipinong commuter. Madadagdagan ng 800 pesos ang buwanang sahod ng mga domestic worker o kasambahay sa Metro Manila simula susunod na buwan. Ito ay matapos aprubahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang aumento sa sahod ng mga domestic helpers. Mula sa dating 7,000 pesos na buwanang sahod, itataas ito sa 7,800 pesos. Epektibo ito simula sa darating na February 7. Inatasan na ng Acting Chief ng Pambansang Pulisya ang lahat ng Territorial Police Units hanggang sa mga syudad at munisipalidad na ipagpatuloy at panatilihin ang mga tagumpay sa pagpapababa ng mga insidente ng kriminalidad sa kanilang nasasakupan. Binigyan diin ni Police Lieutenant General Natates ang kahalagahan ng regular na pagsubaybay sa krimen para matiyak ang strategic deployment at mabilis na pagtugon sa ilalim ng Enhanced Managing Police Operations Strategy.
Mula sa Camp Crame, may report si Leia Ilagan live. Magandang tanghali sa iyo, Leia. Magandang tanghali sa iyo, Ella. Naitala nga ng pulisya ang 12.4% na pagbaba ng focus crime noong 2025 mula sa 40,771 na insidente noong 2024 hanggang sa 35,770 na insidente noong nakaraang taon. Ayon kay PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melechio Nagtatis Jr., dapat mapanatili ang pagbaba ng krimen sa bawat lungsod, bayan at sa buong bansa, lalo na sa mga pangunahing urban area. Sa Metro Manila, Ella, iniulat ng National Capital Region Police Office ang 24% na pagbaba ng krimen sa unang 20 araw ng 2026. Kaugnay nito, binigyang diin ni Lieutenant General Nartates ang pangangailangan ng regular at mahigpit na pagsubaybay sa mga insidente ng krimen para matiyak na agad itong natutugunan at napipigilan. Binigyan din ng General ang kahalagahan ng police visibility at strategic deployment alinsunod sa crime mapping, gayon din ang koordinasyon sa mga local government unit hanggang sa antas ng barangay para magkatuwang na preventive measures at mabilis na pagtugon sa anumang kaguluhan sa kapayapaan at kaayusan. Sinabi pa ng General na nagsasagawa sila ng regular na assessment sa aktual na sitwasyon para matukoy at maipamahagi ang lahat ng kinakailangang support systems hanggang sa pinakamababang unit. Nauna ng pinuri Ella ni Secretary Remulla o ni DILG Secretary John Remulla ang mga reforma ng PNP at binigyang diin ang pagtaas ng tiwala ng publiko sa organisasyon. Patay ito sa pinakahuling survey kung saan umaklat ang antas ng tiwala mula sa 71 hanggang 80%. Ella? Maraming salamat, Leia Ilagan. Tila nakakaranas ngayon ng winter season ang Baguio City matapos na muling bumagsak sa 10.6 degrees Celsius ang temperatura doon kaninang madaling araw. Ang detalya hatid sa atin ni Grace Doctolero live. Grace, kumusta ang temperatura ngayon dyan sa Baguio? Yes, Ella, ramdam na ramdam talaga ang lamig dito sa Baguio City. Kaninang madaling araw, umabot sa 10.6 degrees Celsius ang temperatura ayon sa Pag-asa. Kaya para talagang winter feels ang panahon dito. Ayon sa Pag-asa, ito na ang isa sa pinakamababang temperatura na naitala sa Baguio City ngayong taon na umabot sa 10.6 degrees Celsius. Habang ang pinakamababang temperatura sa kasaysayan ng City of Pines ay 6.3 degrees Celsius noong 1961. Dahil sa matinding lamig, ilang pananim na gulay at bulaklak sa iba't ibang bahagi ng Benguet ang nakaranas ng frostbite. May mga tanim din na hirap bumuka dahil sa sobrang baba ng temperatura. Sa barangay Inglangdad, Paway, Atok, Benguet, nabalot ng yelo ang ilang sasakyan kaninang umaga. Resulta ito ng andap o hamog na nagyelo dahil sa sobrang lamig ng panahon. Samantala sa Baguio Country Club, isa namang magandang tanawin ang naging resulta ng malamig na panahon matapos namulaklak ang sakura tree sa loob ng mountain resort. Makalipas ang 7 taon na pag-aalaga at paghihintay, sa wakas ay namulaklak na ang puno na ikinatuwa ng marami. Ang proyektong ito ay pinangunahan ni Abdullah Dimarusing Mastura na pinuri ng marami dahil sa kanyang tiyaga at pasensya sa pagpapalago ng sakura tree sa lungsod. Ang frostbite ay nangyayari kapag bumababa sa 10 degrees Celsius ang temperatura ng isang lugar. Sa kabila ng matinding lamig ay ihatid din ito ng magandang tanawin tulad ng pamumulaklak ng sakura sa Baguio na para talagang nagdadala ng tunay na winter feels sa Pilipinas. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolero. Patuloy na nakapagtatala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ng mga lindol sa Sultan Kudarat. Batay sa latest report ng PHIVOLCS mula January 19 hanggang January 23 ngayong Biyernes. As of 6 a.m., umabot na sa 765 ang lindol na naitala na yumanig sa probinsya. Gayunman,
30 lamang sa mga ito ang naramdaman na mayroong lakas na aabot mula magnitude 1.4 hanggang 5.2. Sa ngayon ay nananatiling suspendido ang klase sa lahat ng anta sa buong probinsya ng Sultan Kudarat. Gayon din ang pasok sa trabaho sa ilang tanggapan ng gobyerno doon habang may ilan ang nagpapatupad ng blended work arrangement dahil sa banta ng serye ng mga lindol. Nadiskubre ng 2nd Infantry Division ng Philippine Army ang nasa 120 live hand grenade na nakabaon sa isang pampublikong sementeryo sa bayan ng Lukban sa lalawigan ng Quezon. Isang Army reservist ang nakatanggap ng impormasyon tungkol sa hinihinalang pampasabog habang bumibisita sa puntod ng kaanak sa Barangay Palola noong January 18 na humantong sa pagkakahukay ng mga granada malapit sa isang natumbang puno. Agad na dinala sa ligtas na lugar ang mga nakuhang granada at rumesponde ang Explosive Ordnance Disposal Team upang magsagawa ng security sweep at tamang disposal. Wala pang tinutukoy ang militar na mga suspect sa likod ng pagkakabaon ng mga pampasabog sa nasabing lugar. Namahagi ng Bayanihan SIM ang Department of Information and Communications Technology o DICT sa nasa 1,800 mag-aaral sa elementarya at high school sa Buga, Libon sa Albay. Para sa detalye, makibalita tayo kay Jerry Galicia live. Jerry, ano ang layunin ng DICT sa pamamahagi ng Bayanihan SIM sa mga estudyante? Yes, layon ng Department of Information and Communications Technology ay 5 na mas mapapahusay pa ang education, ang communication at digital participation ng mga mag-aaral. Nakatambag nga ng Bayanihan SIM ang nasa 1,800 na mag-aaral sa elementarya at high school sa Buga sa bayan ng Libon, Albay mula sa DICT Region 5 kahapon. Bilang suporta ng ahensya sa mga estudyante sa kanilang mga pag-aaral at mapalakas ang pag-access sa digitalisasyon. Ang inisyatibong ito ng DICT ay naglalayon na mabigyan ng kagamitan ng komunidad bilang gamit sa pagpapalakas ng larangan ng edukasyon, communication at sa pakikibahagi sa digitalisasyon. Binigyan din naman ni DICT Region 5 o IC Assistant Regional Director Carmela Valencia ang kahalagahan ng pagpapayabong sa connectivity sa kasalukuyan at bilang essential component para sa edukasyon, personal development at pang-araw-araw na pamumuhay. Hinikayat naman ng lokal na pamahalaan ng Libon ng mga mag-aaral na maging responsable at nasa tamang paggamit ng kanilang mga libreng SIM card mula sa ahensya. Maging hamon din sa mga kabataan na ang connectivity sa internet ay gamitin lamang sa pag-research, online learning, paglinang ng digital skills at paghahanda sa kinabukasan. Naglalaman ng 25 gig o gigabytes free data ang naturang SIM card sa support sa pag-aaral at pangangailangan sa komunikasyon. Yan ang balita mula sa Bicol Region. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jerry Galicia. Mariing sinagot ni Canadian Prime Minister Mark Carney ang pahayag ni US President Donald Trump na nabubuhay ang Canada dahil sa Estados Unidos. Sa isang talumpati sa Quebec City, iginiit ni Carney na umuunlad ang Canada hindi dahil sa US, kundi dahil sa sariling kakayahan at identidad ng mga Canadian. Hindi man pinangalanan si Trump, binatikos ni Carney ang anyay panggugulo ng US-led system sa global governance at iginiit na hindi dapat umasa ang mga middle power sa pagsunod lamang. Nauna nang sinabi ni Trump sa World Economic Forum sa Davos na hindi umano nagpapakita ng pasasalamat ang Canada sa US. Kinumpirma ng mga otoridad sa Spain na umabot na sa 45 ang nasawi sa banggaan ng dalawang high-speed train sa Andalusia sa Spain matapos matagpuan ang 2 pang bangkay sa mga wasak na bagon. Mahigit 100 at 20 individual ang nasugatan sa aksidente na itinuturing na pinakamatinding rail disaster sa bansa sa loob ng mahigit 1 dekada. Dahil sa sunod-sunod na insidente ng tren nitong mga nakaraang araw,
Umigting ang pangamba sa kaligtasan ng rail system ng Spain at nagbunsod ng panawagan para sa mas mahigpit na safety checks. Bilang tugon, nagdeklara ng 3 araw na National Day of Mourning ang pamahalaan. Patuloy rin ang investigasyon sa sanhi ng trahedya at ang banta na strike ng mga train driver. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Awit Kapitulo 32, versikulo 2 na nagsasabi, "Mapalad ang tao na hindi paratangan ng kasamaan ng Panginoon at walang pagdaraya ang diwa niya." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali at happy weekend!